Game. Oh, eto kasi nangyari. 'Di ba recently, mga kotsero, yung Maharlika Fund, na-suspend. As in suspended. At, nagpaliwanag po ang ating pangulo tungkol diyan, 'di ba? Nagsabi siya na ikinagulat din daw niya yung mga lumabas na balita, 'di ba? Nagulat din daw siya. Ito yung ano, ito yung balita, 'yan. Nagulat daw ang presidente kasi bakit daw kumalat yung balita na on hold yung Maharlika Fund? Hindi, hindi 'yan, 'di totoo 'yan, sabi ni presidente. Ayan, sabi ni presidente, oh. Lakayan natin konti, 'yan. Ay, ba't gano'n? Ito na lang. Sabi ni presidente, "I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. We are, the organization of the Maharlika Fund, proceeds apace." Sabi, magpapatuloy daw yung Maharlika. Yung Maharlika Investment Corporation. "And what I have done though is that we have found more improvements we can make, specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund." Yun. Kasi mga kutsero, ayan, buti sinabi ni Arnel. Yung si Krappler kasi, nung binalita ito ni Krappler, ano, sabi niya, kinansela na raw ni PBBM yung Maharlika Fund mismo, yung Maharlika Fund mismo. Hindi nila sinabi na implementing rules and regulations lang. Yon. Aha. Thank you very much po sa compliment, Raymond Malavega. I believe you. Thank you very much. God bless po. Salamat din po sa super chat. Okay. So, eto na nga. So ngayon, dahil nagkaroon ng question mark yung organizational structure ng Maharlika Fund, eto ngayon ang nangyari. Nagkaroon ngayon ng mga iba't ibang kwento. As usual, the birds of the air will talk about different conspiracy theories. May mga conspiracy theories na. Kasi binanggit yung organizational structure daw ang kailangang ayusin. Oh, yun. Tapos may sinabi pa si, I forget his name, yung congressman. Sabi niya, wag daw masyadong do not read too much into it. Wag daw masyadong ikaririn. Kasi ano lang daw 'yan. Meron lang daw pangalan si presidente na hindi nakita. 'Yon. So ngayon doon nagkaroon ng parang tawag dito. Ah, hindi ko masabing mali siya kasi hindi naman siya malisyoso eh. Ah, haka-haka na lang, no? Haka-haka. Ay, bago pala tayo mag-move on, no? Magsha-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung inyong bank account details dyan, at pwede na po kayo magpadala ng wala pong remittance fees dito sa Pilipinas sa pamamagitan ni GCash, cash pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo po ang aking promo code na Coach Jarrett, sa inyo pong unang padala ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Nagkaroon ng haka-haka na baka may gusto lang pangalang makita si Presidente Bongbong Marcos dyan, na ilalagay niya dyan. Tapos hindi pa niya nakikita kaya ipinahold yung Maharlika Fund. Ganyan, ganyan, ganyan. So, may nabasa ako kanina madaling araw. 'Di ba? Habang nagbi-break ako, nagbabasa kasi ako kanina ng criminal law. Nung Codals, book. Tama, Codals nga. Babasa ako ng Codals ko kanina sa criminal law. Tapos sabi ko, papahinga muna ako, napapagod na ako. Nabasa ko 'to. Maharlika suspension. Kanina ho 'tong umaga. Madaling araw pala. Ang sabi, ito yung ano ba yan? Laki na ito. Wait, tanggalin natin. Yan, tanggalin natin. Delete. Yun.
Okay. Ito ngayon na nangyari. Ang sabi ni Kuya, sino ba to? Si Nick Quijano. Sabi ni Nick Quijano. Sabi ni Kuya, ito daw. Did he just step back from the sovereign fund abyss? Yun. It seems so. By ordering last week his key finance officials to step on the brakes on the careening Maharlika Investment Fund or MIF, President Ferdinand Marcos Jr. may have belatedly realized that this pet project entailed risks he could not ignore. Yun. Nilagyan pa ng mali siya, di ba? Sabi, baka raw na-realize na ni Presidente na mali ang Maharlika Fund. Sabi niya. Still details on exactly why Marcos Jr. Mr. talaga. Ba't Mr.? Ayaw mong tawagin President? Mr. Quijano? Mr. talaga? Tight kayo? Close yarn? Ay, naka. Still details on exactly why Mr. Marcos Jr. suddenly decided the MIF needed further study remains sketchy. Ito ngayon yung chismis. Circulating rumors though have it that the suspension is merely a prelude to a momentous cabinet revamp or that Marcos faced obstacles in naming a trusted ally to an MIF post. Grabe, ang mali siya naman na ito. Grabe naman itong mali siya na ito. Well, it's not malicious as in malicious, but, di ba, ang intrigero. Ang intrigero, guys. Ang intrigero circulating rumors though have it that the suspension is merely a prelude to a momentous cabinet revamp. Magkakaroon daw ng pangmalawakang pagbabago sa gabinete. Or, so pangalawa, ito yung pangalawang chismis. Si President daw ay nagkaroon ng mga balakid sa paglalagay ng isang kaalyado sa Maharlika Investment Corporation. Grabe naman. Grabe naman. Ang mali. Talaga ganun. Parang either way mga kotsero, either way dito sa chismis na to, very political, 'di ba? Parang masyadong mapolitika yung yung kanyang pagkakasulat. Sabi ni Aisha, Nostradamus pala siya. By the way, kung gusto niyo makita yung chat room, nandiyan sa baba. Nakikita niyo yan sa gilid. Makikita niyo yung mga comment yung maglalabasan dyan. Yan ha. So kung gusto niyo nang makita yung comment niyo. Ayan, yan yung comments niyo. So, ayun. Well, we don't know. The fact is, mga kotsero, we don't know. Hindi natin alam kung meron pa talagang rigodon na magaganap sa gabinete. Or, nagkaroon ba ng problema si Presidente sa taong ilalagay niya sa pwesto bilang kaalyado sa sa Maharlika Investment Corporation. Either way, hindi pa ho natin alam. Wala pa hong conclusive. Pero eto na ang chismis. Nabasa ko ho ito kagabi lang din. Pero October 19 pa pala ito ipinost. BizBuzz! Recto as finance chief! Ay! Agoy! Ay! Yes, hindi talaga tumitigil ang chismis, guys! Wait lang. Wait lang, guys. Wait lang. Grabe, no? Ibang level ang chismis talaga dito sa Pilipinas. Ang politika dito sa Pilipinas parang showbiz. Ang daming chismis. Ganun siya, guys.
kaya siguro ang mga Pilipino, no, pagdating sa mga sa tawag dito, pagdating sa politika at showbiz, diyan invested ang mga Pilipino. Kasi mahilig tayo sa intriga eh. Mahilig tayo sa intrigues. Yan. Kaya mahilig tayo sa showbiz tsaka sa politika. Sana maging mahilig din tayo sa science, technology, engineering, math. So, yan. Sana one of these days, di ba? Anyway, tuloy tayo. Sabi, is there a mini cabinet reshuffling coming soon? Lakihan nga natin para nababasa nyo rin. Ayan. Grabe. We hear, may naririnig daw si Inquirer, si Sinquirer.net, that there may be upcoming changes, especially in the economic team of President Marcos. The buzz, the buzz, the buzz. The buzz is that Representative Ralph Recto, a House Deputy Speaker and formerly a 3-term senator, may soon, nalalapit na raw guys, be named as new Finance Secretary, replacing Secretary Benjamin Jokno. Oy! Talaga ba? Nagkamali na nga kayo sa Maharlika Investment Fund eh. Gusto nyo magkamali ulit? Gusto nyo magkamali ulit? Una, sinabi, si Maharlika Fund ay isususpinde. Tapos, sinabi ng Presidente, hindi isususpinde yan. Ipopropose ko nga yan sa sa ASEAN meeting ko sa Saudi. Tapos, nagpunta sa Saudi, ipinropose nga ng Presidente. Tapos, ano nangyari? Maraming gustong mag-invest. Mga bilyonary ng Saudi gustong mamuhunan sa Maharlika Investment Fund. So, hindi siya on hold. Ngayon, ang gusto nilang ang chismis naman is si Recto daw. Tatanggalin na raw si Jokno at ilalagay si Ralph Recto. Siguro, ang strategy is tatanggalin si Jokno bilang secretary ng finance. Assuming na totoo tong chismis na to, ilalagay si Recto bilang secretary ng finance. Si Jokno naman ilalagay sa MIC. Si Jokno ang ilalagay sa MIC or sa Maharlika Investment Corporation. Siguro. Hindi natin alam. At hindi rin natin basta-basta malalaman. Kasi, whatever they do, whatever these people do, it is a privilege given to them by the President. Diba? Mamaya ako sasabihin yung opinion ko. Basahin muna natin yung balita. The suspension of the Maharlika Investment Fund implementing rules will give leeway for a successor to tweak the framework. But is Recto cut out for fiscal policy making? Let's look at his resume. Ay, may pagganon. May pagganon, guys. May pagpapaliwanag kung bakit dapat si Recto. Bakit defensive agad yan? Ba't may ganun agad? Defensive agad yan. Anyway. Ito sabi. Atin na lang natin yung background ni Recto maliban sa asawa ni Vilma Santos. Ito sabi. He earned master's degree units, hindi pala niya natapos. Nagkaroon lang siya ng units in public administration from the University of the Philippines and took up a leadership course at Harvard University John F. Kennedy School of Government. Leadership course lang to, hindi ito degree. Baka ito lang yung parang, di ba, meron dati nung tumatakbo nung tumatakbong presidente, si Isko. Tapos, binild up, hinipe ng sobra yung yung leadership training niya sa States. Tapos sabi, nakagraduate daw ng Amerika si Isko.
Hindi ho yun graduate ng nag-attend siya ng workshop. Hindi ho graduate yun. So, eto hindi ko na alam. Hindi ko alam kung if this is a workshop, leadership course eh. Di naman sinabi na nagtapos siya. I mean, hindi sinabi na it's a master's degree or a doctorate degree. No, it doesn't indicate. Hindi sinasabi yun. Tapos, candidate for a master's degree in strategic business economics at the UANP. He holds a bachelor's degree in commerce, major in business management from De La Salle. Okay. Wait, may napansin ako, guys. May napansin ako. Siyempre, alam niyo naman, ang tagal ko sa corporate, di ba? Ang tagal ko sa HR. Ang tagal ko rin na nag-i-interview ng mga potential applicant. Wait lang. May napansin lang ako. He earned master degree units. Okay? Hindi in-indicate kung natapos yung master's degree. Took up a leadership course at Harvard University's John F. Kennedy School of Government. Hindi malinaw if it is a course, a degree course, or a workshop, a seminar, what have you. Hindi sinabi. Also, dito, he is a candidate for a master's degree in strategic business in UANP. Hindi rin niya natapos. Ano ang natapos niya? Bachelor's degree in commerce, major in business management from De La Salle University. Hindi natin alam kung ba't di niya natapos yung mga yan. And it's not for me to explain kung bakit. Academic credentials niya yan. Paliwanag niya. Pero, as far as his master's degree is concerned, nagdalawa siyang master's degree pero pareho niya hindi tinapos. For me, it's already a red flag. Red flag. Nag-masters, hindi tinapos. Dalawa pa yan, ha? Public administration, tsaka strategic business economics. Okay. Tapos sabi, if and when, or may when talaga, if lang yan, if Recto takes over, we hear that Jokno isn't about to hibernate. Remember that there's still one slot left unfilled in the Monetary Board, the highest policy-making body of the Bangko Sentral ng Pilipinas. From what we hear, babasahin ko sana heard, from what we hear, the sixth slot may be reserved for Jokno, although some are hoping that fellow economist Dante Canlas will get it instead. Okay, so ba't hindi lang si Dante Canlas ang ilagay na na finance secretary, di ba? Sabi ni Ruel Ora. Mabuti pa si Pacquiao na graduate maski di umattend ng class. Intro boys. Grabe kayong harsh nyo kay Recto, ha. By the way, hindi naman sa minamaliit natin yung mga hindi nakatapos. Sinasabi lang natin, mga kotsero, na kung hahawak siya ng posisyon, sa napakataas na posisyon, dapat yung credentials niya, pasok. Salamat, Meveline Badongen sa iyong super chat. God bless po. Tsaka ilan na ba tayo ngayon sa Facebook, sa YouTube? 1,010 na tayo sa YouTube. Grabe naman. Tapos 501 lang yung likes. Baka naman pwede nyo pang dagdagan yan. Kahit 1,000 nyo rin yung likes, di ba? Naman. Nakikiusap lang naman. Pwede naman yun. Libre lang yan, guys. Total naman, kung mag-asos na kayo ng data para panoorin ako, lagyan nyo na rin ng like. Ayan. Anyway. So, yun. So, hindi ko alam if this is true. Again, this is chismis. Chismis lang to. What are my thoughts? Kasi, alam nyo mga kutsero, ito lang naman yung akin dyan.
Um, wag na tayo maglagay sa posisyon ng mga taong katulad ni Shelo Magno. Ngayon, 'pag sinabi ko pong katulad ni Shelo Magno, hindi ko po ibig sabihin dito na dilawan lang. Kasi merong mga dilaw hindi naman siguro lahat ng dilawan, katulad ni Shelo Magno, 'di ba? Na tinanggap mo yung posisyon tapos sisiraan mo from within, 'di ba? Parang ang pangit, 'di ba? So, 'wag gano'n, 'wag gano'n. Ah, eto lang talaga yung sa akin, ay hindi ko naiintindihan what's pushing PBBM, if this is true, kung totoo. Ano ba yung meron sa mga dilawan na wala sa mga loyalistang sumuporta sa kanya? Yun lang. Yun ang tanong. Kasi marami yung mga loyalista na mahuhusay din. So, why are we limiting ourselves to people from the opposite side of politics? Kasi alam niyo mga kutsero, no? Again, try as much as possible sinusubukan kong maging patas or objective sa pananaw, no, pagdating diyan sa issue na 'yan. Kaso kasi na-experience na kasi natin kung paano, number one, kung paano mangbudol ang mga dilawan. Pangalawa, kung paano manira at magsabotahe yung mga dilawan. So, and si Ralph Recto has been part of the Liberal Party for a long, long, long time. Ang tagal na niya sa Liberal. And hindi ko naiintindihan, Hindi ko naiintindihan ano bang meron sa mga dilawan na ligaw yung Marcos administration sa kanila. I don't understand. I don't understand. Totoo. I mean, bakit? Kasi alam niyo mga kutsero, yung mga dilawan, hanggang ngayon, hindi naman sa tumitigil eh. Hanggang ngayon, iniinsulto pa rin nila yung pangalan ng mga Marcoses. Hanggang ngayon. 'Di ba? Hanggang ngayon, tinatawag pa rin silang magnanakaw, etc. etc. So, I don't think, and kahit sabihin natin na, wala, unity na tayo ngayon kailangan maging open na tayo sa ganyan, ganyan, ganyan. Walang problema sa akin yung unity. Ang problema ko lang sa unity, yung peking unity. Na, kunyari, kakaibiganin ka ngayon, tapos pagtagal-tagal, pag hindi ka na kailangan, isasantabi ka na, hindi ka nakasama. Nakuha na yung gusto so carry na. Yun. Peking unity yun. Hindi totoong yun. And it's still very obvious na yung mga dilawan ayaw pa nilang makipag-alyansa kay PBBM. It's very obvious. It's very, very, very obvious na ayaw pa nilang makipag-alyansa sa kanya. So siguro, hindi ko alam. I mean, kasi nga daw unity, sabi ni Judes. But, again, mga kutsero, unity can only take you so far. Hanggang ano ka lang yan Unity can only take you so far. It won't lead you to progress. It will just facilitate the it will facilitate progress. Ibig sabihin, ang pwede ka lang niyang dalhin itong unity. Pwede ka lang niyang dalhin sa level na mapapabilis yung progreso. Pero paano kapag nandiyan na sila at sila pa yung hindrance? Sila pa yung pipigil sa progreso. Example, ito very recent example. Si Makabayan Black, 'di ba? Anong ginawa kay VP Sara? May progreso ba tayo sa laban natin sa CPP, NPA, NDF?
medyo nagkaroon ng konting pagpigil. Bakit? Tinanggalan. Gusto nila patanggal lahat ng confidential funds. Hindi lang kay VP Sara, pati sa presidente. So, sa akin, mahirap yung unity kapag yung inaalokan mo ng unity is in bad faith. Yung alam mo na every now and then, may sinasabi tungkol sa'yo. At sa tamang pagkakataon na iba-backstab ka, ang hirap ng unity pag ganun. Ang hirap ng unity pag ganyan. Sobrang hirap. So, sabi ko sa inyo, walang may hawak sa akin eh. Ayan, perfect example, Joseph, si Kimbo. Si Kimbo, tinry na makipag-unite. Anong ginawa? Inaway siya ng mga kaalyado niya. Yun yung sinasabi natin. So yun. So mahirap. Let's hope na total naman nandiyan naman si ES Bersamino. I mean, he can help. Pero at the end of the day, yung presidente pa rin magdi-decide dyan eh. So, I guess it's a fair warning. Fair warning for PBBM. Na, alam nyo, ito consistent tong sinasabi sa akin ng mga tao na nakasalamuha si PBBM. Nung nakakausap ko pa yung mga tao na yun. Wala silang ibang masabi kay presidente kung hindi ito. Walang masamang tinapay kay presidente. Sobrang bait. Sobrang bait at walang masamang tinapay sa kanya. At para magalit siya sa'yo, kailangan may gawin kang sobrang sama para magalit siya sa'yo. Ganun. So sa isip-isip ko, okay. Sana mag-ingat na lang siya. Yun na lang yung naisip ko. Sana mag-ingat na lang siya sa mga makakasalamuhan niya. Kasi, kahit gaano siya kabait, kung ganun din kasama yung mga nakakasalamuhan niya, sayang. Pointless din. Diba? So, if it is true, kung totoo na merong kung totoo na merong rigodon na magaganap sa gabinete, ang iba pang balita ang sinabi, pati daw si Jaime Bautista tatanggalin eh. Sana po tanggalin na. Sana tanggalin na si Bautista kasi sobrang ineffective talaga ni Bautista. Hindi pala nagta-translate yun, no? Kahit dati kang Chief Operating Officer ng Philippine Airlines, hindi ibig sabihin na mahusay ka sa trabaho ng DOTR. Hindi pala nagta-translate yun, no? So, sana palitan na siya. Si Bautista. Si Jaime Bautista. Tapos, isa nga yan si Jokno. Although si Jokno, mga kutsero, Ben Jokno, hindi yung isa, hindi yung attorney. Hindi yung abogado. Si Ben Jokno. Si Ben Jokno naman, malawak na experience na dyan. Malawak na experience na dyan sa banking, finance, economics, etc. Alam na niya yan. Alam na niya ako nung gagawin dyan. But I think, if ever totoo yung chismis na ililipat si Jokno sa Maharlika Investment Corporation, it is because napaka-sensitibo kasi nun. Siyempre, infancy stage, ang laki nung ang laki nung risk eh. Ang laki nung risk doon sa Maharlika Investment Corporation. Ang laki nung isusugal. Pangalan ng mga Marcoses ang dyan. Sabi ko sa inyo mga kotsero, ang administration ni President Bongbong Marcos ay susukatin sa isang proyekto lang. Etong Maharlika Investment Corporation. Ito lang. Ang buong administrasyon niya, kahit marami siyang magawang mabuti, kung papalpak siya dito sa Maharlika Investment Corporation, ito ang palaging ibibida ng mga dilawampig CPP. Maniwala kayo.
Kaya naiintindihan ko si presidente kung bakit kailangan perfecto eh. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi pwedeng magkamali ang Maharlika Investment Corporation. Kaya naiintindihan ko rin yung pag-iingat, sobrang pag-iingat ni presidente dito. Kaya rin siguro, gusto niya yung taong naka-appoint doon or nakalagay doon, kasi hindi pwedeng appoint ng presidente eh, kailangan mag-apply. Yung taong nakalagay doon sa board ay taong number one, may kapasidad, yung kayang patakbuhin yon. Pangalawa, yung mapagkakatiwalaan niya ng lubos. So, I would think, di ba? I would think kailangan niya yun. Kailangan niya ng tao doon na mahusay. Anyway,